Ayan, mapagpalang araw po sa lahat. Muli po tayo po ay magbubulay-bulay sa pamamagitan ng Psalm 73 na kung saan ito po ay a Psalm of Asaph. Yan. Bago yan, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, na buhay, dakil at makapangyarihan sa lahat. Our Father in Heaven, thank you for this day. Samahan niyo nga po kami sa pagbubulay-bulay sa iyong salita and fill us with your Holy Spirit upang ito ay maihayag ng naaayon sa iyong kalooban. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Now, sa umagang ito, nga po ay pag-usapan natin ang patungkol sa Psalm 73 and what is it all about. This is a prayer ng isang psalter na kung saan ay day supper, no, nung sa panahon ito nung mga panahon ng Israel, na kung saan sila ay nakikita nila kung gaano ang mga wicked people ay nagpo-prosper, no. At ang salmong ito ay mababasa natin sa iba't ibang mga iba pang salmo na kahalin tulad nito. At makikita natin po na si Asaph, siya sa mga ni David. Siya ay manunugtog o kasama siya sa tumutugtog. Nasa siya, angkan siya ng mga Levita. So, sila ay, kung titingnan natin sa Old Testament, wala po silang bahagi doon sa pamana ng Panginoon sa kanila. So, sila ay sa templo lamang. Ang bahagi nila ay yung mga binibigay ng mga tao. But yun, nakakaranas sila ng ng pagka, parang sa salita natin ay pagkainggit, no, dun sa mga taong ito. Tingnan natin ito, but itong psalmist na to, even though siya nakakaramdam ng, o the psalter, sorry, bagamat siya nakakaramdam ng medyo sa mga tao, ng hindi maganda dun sa mga nakikita niya na they are wicked, they are arrogant, but nagpo-prosper sila, 'di ba? Pero sabi niya rito nga sa verse 1, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. 'Di ba? Na kung gaano kabuti ang Panginoon. So pinuri niya muna yung Panginoon. At alam naman niya na kung sino itong Panginoon na kanyang sinasamba. And also, sabi niya, but as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold, for I envied the arrogant who I saw the prosperity of the wicked. Yun yung na naranasan niya, na kung saan nakikita niya tong mga taong to nagpo-prosper, tong mga taong to ay okay lang, parang maganda yung kanilang pamumuhay, at talagang nakikita na talagang okay lang sa kanila mag-speak ng hindi maganda, okay lang sa kanila magkaroon ng mga iba't ibang gawain na kung saan ay ito ay hindi ka ayon-ayon o kalugod-lugod sa Panginoon. Basta ito ay itong prayer na ito ng psalmist ay talagang ito ay yung pag-rescue, no, yung prayer niya na i-rescue yung kanyang mga kababayan, yung mga tao, and na kung saan i-save nga ito. And mababasa natin ito sa ibang psalmist, sa ibang psalm pa, na kung saan yung pagliligtas ng Panginoon sa bayang Israel, dahil ang bayang Israel nga ay nakubkob na ng kaaway, which is inalaw naman po ito ng Lord dahil nga sa kanilang pagtalikod sa Panginoon. At makita din po natin dito na kung saan ay talagang gano'n na lang yung kanyang pagdaramdam, no, na talagang bakit ang mga taong to ay namumuhay pa rin ng maayos, bakit sila ay magaganda yung kanilang kabuhayan, di ba? Ay hindi po ito nalalayo sa atin sa buhay natin ngayon, sa atin bilang isang Kristiyano, no. Minsan naitatanong din natin sa sarili natin, itong taong to, no, ba't ganyan, no? Ang sama-sama naman niya, pero haya-hayang buhay niya. Ba't ganon, di ba? Minsan yung nakikita natin doon. Pero yun nga, na God is in control. Dapat malaman natin yun. Dapat kilala natin kung sino yung Panginoon natin.
At kung hindi natin nababasa yung salita ng Panginoon, malamang sa malamang, ganun lagi ang masasaksak sa kaisipan natin. 'Di ba? Pero yun nga, alam naman ito ng psalmist, alam naman ito ng nagsulat nito na kung saan ay sinasaad niya lang ito dito sa kanyang panalangin, pero alam niya na sila ay madidestroy din at sila ay maglalaho lang din na parang bula na lang din. Yun ang kanyang dito. Na sabi nga niya dito, verse 18, surely you place them on slippery ground, you cast them down to ruin, how suddenly are they destroyed, completely swept away by terrors. As a dream when one awakes, so when you arise, O Lord, you will despise them as fantasy. Parang panaginip lang. Napagising mo, wala na. Parang ganun lang. When my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant. I was the brute beast before you. Parang no? Parang pakiramdam niya, parang isang hayop, no, na mailap, no? Yung kanyang pakiramdam doon na kung saan ay talagang nga po, 'di ba, na talagang ito yung nararamdaman niya, na sinasabi niya talaga yung nararamdaman niya, na ito yung na itong mga taong to ay ganito talaga sila, no, na bakit nga ba ito ay pinapayagan ng Panginoon, no? Sabi nga niya dito ito yung sinasabi niya dito sa 22, no, na talagang ganun siya ka hindi niya maipalagay yung damdamin niya kasi nasasaktan siya na yung mga taong ito parang mga hayop na, yung ganun yung pagkaka-describe na parang mga hayop na, kaya nasasaktan siya dun sa mga nangyayari. Pero sabi niya rito sa verse 24. Ayan, sabi niya sa verse 24, you guide me with your counsel and afterward you will take me into glory. Yung, 'di ba? Alam ba natin na sa kabila ng mga pangyayari sa buhay natin, alam niyo po, ang nakakapag-comfort lang sa atin, even in the darkest hour of our life, is the word of the Lord. Kasi yan po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Yan po yung buhay na salita ng Panginoon. Na kapag ikaw ay binasa mo to, may kurot yan. At meron niyang may dala yan sa puso mo na iba yung mararamdaman mo. Kaya nga sabi niya rito, you guide me with your counsel and afterward you will take me into glory. So sa lahat ng mapagdadaanan po natin, anuman po ito, ay isipin na lang po natin na ang mundong ito pansamantala lang. Even though mahirapan tayo, even though ito yung ano ba tong kalagayan ko, wala na ba talaga akong pag-asa, pero alalahanin natin na meron tayong hinihintay na blessed hope. Itong hope na ito na ibibigay sa atin ng Panginoon, na kung saan ay mararanasan natin yung hindi mga nararanasan natin dito sa mundong ito. Satisfaction. Yung ating satisfaction ng ating buhay, no? Na hindi natin kailanman mararanasan dito sa mundong ito. Mararanasan natin yan sa piling ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon lagi nagpapaalala sa atin yan. At ito ay pinapaalala sa atin na ang nararamdaman ng psalmist dito, nang nagsulat nito, ay nararamdaman din natin sa ngayon. Makikita natin ang mga taong to, ang mga ginagawa nila ay hindi naman maganda, hindi nga nagsisimba yan, hindi nga, iba nga ang Diyos yan pero bakit ganyan nangyayari, di ba? Ganun lagi mga tanong natin. Pero ano nga ba sila? Sino nga ba tayo? Sino nga ba sila, di ba? Meron tayong may inihanda ang Panginoon sa atin na tahanan. May inihanda sa atin ang Panginoon na kailanman, sabi nga ng Panginoon, ay hindi pa sumasagi sa ating isip, no? Yung hinihanda ng Panginoon na yun po yung ating panghawakan. Yung hintayin lang po natin yun at manatili po tayo sa Panginoon. Sabi sa 25, whom have I in heaven but you, and earth has nothing I desired beside you. And ito sabi niya, ito rin po ay life verse ko, kasi may mga time po na talaga yung katawan ko nagpe-fail na po yan. Sabi ko nga minsan pag nakakita ako ng 80 years old na, 70 years old, 60 years old,
But still, ang lakas-lakas po nila. And ano po sa isip ko yan, wow. Ganun din ako, nagka-question din ako. Siya, ganun na siya, no? Pero ang lakas pa rin niya, Lord. Pero ako, wala pa ako 60. Pero eto na. Lahat ng katawan ko talaga po. Alam niyo ba po ba ang sufferings ko ngayon? Everyday po may pain ako. Sa aking mga buto, sa aking mga kalaman-laman, may pain po ako everyday yan. But I choose to feel that pain. Rather than inuman ko siya ng mga iba't ibang gamot. Yes, I had check-up. May mga binigay din sa akin ng doctor. Pero wala naman silang makita dun sa aking mga lab. Okay daw, sabi nila. Pero sabi ko sa Lord, my flesh and my heart may fail, but you, God, is my strength and my portion forever. Yun din ang sabi ng psalmist dito. Ang sabi niya, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. In verse 26. So yan lagi rin pong pinanghawakan ko. Even my flesh may fail, but my Lord, you are my strength. Panghawakan niyo po ang katawang ito. And sa tuwing mararamdaman ko yung pain na yun, lagi kong naaalala ang Panginoon. Totoo lang po. Ito yung pain na to, yung nagpapaalala sa akin na mayroon akong Diyos. Ito yung pain na to, kaya gusto ko pa rin siyang maramdaman. Kasi ito yung nagpapaalala sa akin na meron akong Diyos na manggagamot, na may control, na Diyos na may inihanda para sa akin. Lord, kung hindi ko man makamtan yung mga desire ko dito sa mundong ito, but one thing na desire ko is to be with you in your paradise. Yun lang. Yun yung ano ko sa Lord. Kaya po yung sa Psalms 27, akin din po ito laging sinasama sa prayer. Sabi dito, Psalm 27 verse 4, I have asked the Lord for one thing only do I want to live in the Lord's house all my life, to marvel there at His goodness and to ask for His guidance. Purihin ng Panginoon. Kasi yun lang po rin yung ask ko sa Lord, na maranasan kita, Panginoon. Yun lang yung hinihintay ko na lang eh. But ako, okay lang sa akin ganito. Kasi even Paul, he has experienced yung tinatawag na thorn of the flesh, na hindi sa kanya inaalis ng Panginoon yun. Even though siya ay nagpipray, pero hindi yun inalis ng Panginoon sa kanya. And alam niyo po ba, na yung mga bagay na yun kasi, yun naglalayo sa atin sa kasamaan. Kaya, kung tayo ay laging nakaniig sa salita ng Panginoon, lagi tayo nag-meditate sa salita ng Panginoon, hindi po tayo malalayo, hindi po tayo maguguluhan, hindi po tayo masusukol ng problema natin, yung nararanasan natin, even situation, yung sickness, even in this earth, yung surroundings natin, polluted na, yung government natin, yung bansa natin, iba't ibang kalamidad na yung dumarating sa atin, but still, dapat mag-stand firm tayo sa faith natin sa Lord. Bakit? Kasi, yung salita niya, yun yung dapat yung takbuhan natin. Lagi. Dapat yun po yung takbuhan natin. Wala po tayong ibang tatakbuhan. Wala po tayong dapat ibang lalapitan, kundi ang Panginoon lang. Kung ano man po yung nararanasan natin sa buhay natin, takbuhan po natin ang Panginoon, maging takbuhan po natin ang Panginoon, because He is our shelter, our defender, and a strong tower. So lahat yan, siya ang Panginoon. Tandaan niyo po, kahit na nasa anong sitwasyon tayo, Panginoon pa rin po ang siyang may hawak ng ating buhay, siya pa rin ang may control ng lahat. Tingnan po natin yung last verse, 27 and 28. Those who are far from you will perish. You destroy all who are unfaithful to you. But as for me, it is good to be near God. But I have made the sovereign Lord my refuge. Sorry for the bad. But as for me, ulitin ko po yung 28. But as for me, it is good to be near God.
I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell all your deeds. That's why meron po tayong ganito. May testimony po tayo. Kailangan pong ipagsabi natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Kailangan po nating ipagmalaki ang Panginoon. Even though na tayo ay nagsasuffer, even though na tayo ay may nararanasang hindi maganda sa ating buhay, but still praise God. But still be the Lord our refuge and tell all those things na ginawa ng Panginoon sa atin. Tayo ang maging buhay na testimony sa mga tao. Ipagsabi po natin kung ano yung mga nararanasan natin sa Panginoon. And ang mga tao din ay magpipray sa Kanya, magpupuri sa Kanya at magpapasalamat sa Kanya. Kaya po maraming salamat po muli sa araw na ito. Salamat po sa salitang ito ng Panginoon na kung saan relate po tayo dito. Malapit ito. Tingnan po natin na kapag po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, makikita po natin yung sarili natin dun sa ating binabasa. Kaya po, nawa ay manatili tayo sa Panginoon. Sabi nga, even the earth is shaken, hallelujah, ay tayo ay dapat tayong manatili sa Panginoon. At ang salita niya lang po ang ating maging gabay sa mundong ito. Salamat po, Panginoon, sa pagsama-sama ng pananalangin at pagbubulay-bulay sa iyong salita. Dalangin ko po ang pagpapala mo sa mga makikinig pa ng video ito. At salamat din po sa lahat ng mga pagpapala mo sa araw-araw ng aming buhay. Pagpalain niyo po ang lahat, Panginoon. Pagpalain niyo po ng karunungan at bukas na kaisipan to worship you in spirit and truth. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Amen. Purihin ang Panginoon. Abangan niyo po. Nga po pala, meron akong video, may testimony, may personal testimony kung paano po tayo nakapanagumpay. About po ito sa depression, anxiety, and fear. Na kung saan, paano nga ba tayo pinagtagumpay ng Panginoon dito. Abang-abang lang po.